May nabili akong kakaibang glass box sa tabi ng daan. At nadiskubre kong sa loob pala nito ay isang miniaturong mundo ng cultivation. Ang basta ko lang inihulog na lobster ay naging isang malaking demonyo na gamulo sa isang buong rehiyon. Isang maliit na larwang espada ang naging banal na sandata na nagselyo sa isang dakilang emperador. Sa kanilang paningin, ako ang makapangyarihang emperador na naghahari sa lahat. Pero hindi ko inasahan na ako ay isa lang pasyenteng may cancer na wala ng 3 buwan na itatagal ang buhay. G. Diane Cheng, sa sandaling ito, matapos akong umorder ng lobster na nagkakahalaga ng 388. Sinimulan kong pag-aralan ang projection glass box. Binuksan ko ang switch. Agad na lumitaw ang isang malawak na disyerto. Sa loob nito, tila mayroong isang maliit na anino na walang tigil sa paggalaw. Kinailangan ko pa ng magnifying glass para makita ito ng malinaw. Isa pala itong dalaga. Puno siya ng mga sugat. At sa likuran niya, may 2 mababangis na itim na lobo na humahabol sa kanya. Puno ng desperasyon ang mukha ng dalaga habang itinuturo ang kanyang likuran. Isang lumilipad na espada ang naging sinag ng liwanag at sumugod sa 2 itim na lobo. Ngunit madali lang nila itong naiwasan. At sa kanila dinaganan ng dalaga sa lupa at sinimulang kagatin. Sobra namang makatotohanan ng projection na to. Hindi ko talaga kayang tiisin. Naalala ko ang sinabi ng matanda na tila interactive daw ang projection na ito. Kumuha ako ng 2 toothpick. Mula sa ibabaw ng glass box, itinutok ko ito sa 2 itim na lobo at inihulog ang mga ito. Ang mga toothpick ay bumagsak mula sa langit. Ang 2 lobo na kasinlaki lang ng milimetro ay agad na natusok. Gulat na gulat si Gu Qinggan. Nagmamadali siyang tumingin sa paligid. Pero wala siyang ibang makita kundi ang tiwangwang na lupa. Wala na siyang oras para mag-isip pa. Agad siyang uminom ng Pile d'Orez. At naupo nang nakakrus ang mga binti para magpagaling. Makalipas ang ilang sandali, medyo nanambalik ang lakas sa katawan ni Gu Qinggan. Lumapit siya sa harap ng 2 dambuhalang halijing kahoy. Nanginginig siya habang tinitingnan ng masaklap na pagkamatay ng mga lobong demonyo. Ang kapangyarihan na to, siguradong galing ito sa isang napakalakas na nilalang. Ako si Gu Qinggan, isang disipulo ng Qinglei sect. Salamat po, nakatatanda, sa iyong pagtulong. Ngunit matagal ang lumipas, pero walang sumasagot. At sa mga sandaling ito, ang senior na tinutukoy ni Gu Qinggan ay binubuksan ang pinto para kunin ang takeout na nagkakahalaga ng 388. Dala-dala ko ang kahon ng mamahaling hipon pabalik sa kwarto. Handa na sana akong kumain, nang bigla kong makita ang dalaga sa loob ng salaming kahon. Ang munting nilalang ay nakaluhod sa harap ng toothpick at may sinasabi. Dahan-dahan akong lumapit, at sa wakas ay narinig ko ng malinaw ang sinabi ng dalaga. Maraming salamat po senior sa inyong tulong. Pakiusap po senior, bawiin nyo na ang inyong mahiwagang sandata. Bago pa ito makuha ng iba. Mahiwagang sandata, 2 toothpick lang naman ito ah. Ang interactive effect ng projection na ito ay talagang pambihira. At kusap ang gumagawa ng kwento. Hindi ko siya pinansin. Sa halip ay kumain ako habang pinapanood ang dalaga. Kahit maliit siya, ang ganda niya talaga. Isang naghihintay si Gu Qinggan. Umiikot-ikot sa paligid ng toothpick. Pagkatapos ay humakbang siya, at nanghihinang bumagsak sa lupa. Kalahating buwan na siyang hindi kumakain. Ang cultivation niya ay nasa 13 baitang pa lamang ng chi refining. Hindi pa niya kayang iwasan ang pagkain. Itinoon niya ang tingin sa bangkay ng halimaw na lobo. Para mabuhay, wala na siyang pakialam sa iba pa. Pumutol si Gu Qinggan ng isang pirasong laman ng lobo at isinubo ito. Halos masuka siya sa sobrang lanza at baho nito. Ngunit para mabuhay, kailangan niya itong lunukin. Natigilan ako sa eksenang ito. Kaya kinuha ko ang sipit ng yulang na hawak ko. At dahan-dahang inilagay sa tabi ng munting nilalang. Isang dambuhalang kulay pulang bagay. Ang bumagsak mismo sa kanyang harapan. Nayanig pa ng bahagya ang lupa. Ito, sipit ito ng anong klaseng halimaw. Sobrang laki. Sige, kain na. Biglang may boses siyang narinig sa kanyang isipan. Nagmamadaling lumingon-lingon si Gu Qinggan. Pero wala pa rin siyang nakita. Pero naintindihan na niya. Tumulong na ang senior. Maraming salamat, senior. Sa pag-amoy pa lang ng bango nito, naramdaman ni Gu Qinggan na muling bumalik ang kanyang lakas. Sinubukan niyang paganahin ang kanyang flying sword para umatake. Pero isang tunog lang ng pag-crack ng metal ang kanyang narinig. Diretso pa lang nabali ang kanyang flying sword. Ang pincer ay wala pa rin kahit isang gallows. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Gu Qinggan ang kanyang flying sword. Nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi naman mayaman ang kanilang sekta. Ang flying sword na ito ay ipinagawa pa ng kanyang master mula sa pinag-ipunan nito. Sa sandaling ito, interesado kong pinanood ang maliit na taong iyon. Hehe, sulit ang ginastos kong 800. Tingnan mo yung itsura ng maliit na tao, parang iiyak na. Masyadong makatotohanan. Nagpa siya akong sirain ang sipit na iyon. Tingnan natin kung ano na naman ang magiging reaksyon ng maliit na tao. Umatras ka, narinig ni Gu Qinggan ang boses. Nagtatakang tumingala, at nakita niya ang isang dambuhalang ginto. Isang kamay mula sa kawalan na bumababa mula sa langit. Walang kahirap-hirap na hinawakan ang sipit ng halimaw. Pagkatapos ng isang malutong na paglagutok,
Bumiyak pala ito. Dahan-daang naglaho sa hangin ang malaking gintong kamay. Sige, kain na. Naguguluhan ang isip ni Gu Chingon. Inakala niyang malakas ang senior na iyon. Pero hindi niya inasahan na ganito pala siya kalakas. Habang nakatingin sa maputi at sariwang laman. Hindi na niya napigilan ang sarili. Kumain siya ng walang pakialam sa kanyang itsura. Habang pinapanood kong lumalamon si Gu Chingon. Ginanahan na rin akong kumain. Pero pagkatapos ay may napansin akong mali. Bakit parang nabawasan ang laman ng hipon sa loob ng kahon? Bakit nawawala ang pagkain dahil sa isang projection? Tiningnan ko ulit ang dalawang palito. Ang mga palito ay puno ng dugo ng demonyong lobo. Mali-mali, masyado itong kalokohan. Posible kayang kumalat na sa utak ang mga cancer cell ko. Kaya nagkakaroon ako ng mga guni-guni. Ginulo ko ang buhok ko. Nagpa siya akong subukan ng aking ideya. Sinimulan kong pagmasdan ang paligid. Napansin ko ang tanawin sa loob ng salamin na kahon. Ay laging nakasentro sa dalagang iyon. Hindi rin makita ang tanawin sa malayo. Ibig sabihin ba nito na nakikita lang ng projection? Ang mga bagay sa loob ng 300 metro sa paligid ng dalaga. Habang nag-iisip pa ako, bigla kong nakita na gumagalaw ang lupa. Tila mayroong kung ano sa ilalim ng lupa na papalapit sa dalaga. Agad akong nagbabala, mag-ingat ka. Narinig ni Gu Chingon na medyo busog na ang boses na iyon. Agad niyang hinawakan ang sirang espada. Nagmamasid ng may pag-iingat sa paligid. Nakita niya sa malayo ang dilaw na buhangin na nag-aalimpuyo. Ay kung anong bagay na mabilis na papalapit sa kanya. Isa pala itong buhanging uod. Some pain. Hindi ba't karaniwang natutulog lang ang mga uod na ito? Bakit sila biglang nagising? Teka, tila may naunawaan si Gu Chingon. Tumingin siya sa pulang paa sa likuran niya. Saglit lang siyang nawala sa konsentrasyon. Ang halos 20 metrong haba na buhanging uod ay nakarating na sa harap niya. Binuksan nito ang bibig na puno ng ngipin na parang sa unggoy. Hinawakan ni Gu Chingon ang sirang lumilipad na espada. Agad siyang tumalon para unang umatake. Halatang hindi siya sineseryoso ng buhanging uod. Sa isang sandali ng kawalang ingat, ang kalahating putol na espada ni Gu Chingon ay diretsyong tumusok sa noo ng buhanging uod. Galit na pumilipit ang katawan nito. Lalo akong kinabahan habang pinapanood ang lahat. Bigla kong napansin ang lighter na laging nasa mesa. Nagmamadali kong kinuha ang lighter. At tinanggal ang piezoelectric igniter mula sa loob nito. Toby, narinig muli ni Gu Chingon ang boses ng senior na iyon. Hinayaan niyang itapon siya ng bulating buhangin. Sa sandaling iyon, biglang nagbago ang kalangitan at lupa. Ang kanina lang ay maaliwalas na kalangitan. Biglang umihip ang isang nakakatakot na hangin. Isang makapal na itim na ulap sa isang iglap ay tuluyang tumakip sa araw. Takot na tumingala ang bulating buhangin. Nanginginig ang buong katawan nito. Gusto nitong tumakas, ngunit hindi ito binigyan ng pagkakataon ng enerhiya mula sa langit. Isang nakakatakot na lilang kidlat ang palm unit sa kalangitan, na siyang hamati sa langit at lupa. Buong lakas itong tumama sa bulating buhangin. Pagkatapos ay nawala ang madilim na ulap. Muling sumikat ang araw sa kalupaan. Ang malalim na hukay sa lupa ay nagpapakita ng lagim na nangyari. Pinanood kong mamatay sa kuryente ang maliit na bulate. Nakahinga ako ng maluwag. Sa wakas ay nailigtas ko na rin ang babaeng ito. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Maraming salamat sa pagligtas sa akin, Senior. Wala po akong maibabayad sa inyo. Kung may hihilingin po kayo, Senior, iyak na tutuperin ko. Kahit ano, mayroon ka pa bang lumilipad na espada? Nasira na ang lumilipad na espada. Mayroon pa akong isang pan-practice na espada na bigay ng aking guro. Kailangan po ba ninyo, Senior? Ibigay mo sa akin. Nagmamadaling naghalongkat si Gu Chingon sa kanyang storage bag. At nakahanap ng isang lumilipad na espadang gawa sa kahoy. Hindi niya alam kung paano ito ibibigay sa Senior. Kaya maingat niya itong itinusok sa lupa. Senior, ito po ang pan-practice na lumilipad na espada na ginawa ng aking guro. Nakaukit dito ang isang forma sayon para sa pagkontrol ng espada. May nakatanim na mga spirit stones sa ibabaw nito. Kahit ang mga ordinaryong tao ay kayang gamitin ito. Ginagamit ito para sanayin ang sining ng pagpapalipad ng espada. Seryosong paliwanag ni Gu Chingon. Tinitigan ko ang lumilipad na espada na mas manipis pa sa buhok. Imposibleng kunin ito gamit ang kamay. Kaya maingat kong ipinasok ang tiyan sa loob ng salaming kahon. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw sa kalangitan ang dalawang higanteng metal na patpat. At dahan-daang kinuha ang kahoy na espadang nakasaksak sa lupa. Labis itong ipinagtaka ni Gu Chingon. Mukhang ayaw magpakita ng Senior. Mayroon kaya siyang itinatagong sekreto. Maingat kong kinuha ang napakaliit na kahoy na espada at inilagay sa aking palad. Sinuri kong mabuti. Totoo nga ang mundo sa loob ng kahon. Senior, maaari ko bang dalhin itong halimaw na si Aozu? Halos 1 taon nang pinaliligiran ng mga kalahating demonyo ang aking mga kasamahan. Hindi na sila magtatagal. Sabihin mo sa akin ang buong detalye. Nang marinig ito, magalang na ikinwento ni Gu Chingon ang lahat. Nalaman kong ang kanyang guro sa lugar na ito ay itinatag ang sektang Qinglei sa isang tiwangwang na lupain. 1 taon na ang nakalipas. Ang mga dating hindi nakikialam sa sektang Qinglei. Ang mga angka ng kalahating demonyo ay malawakang sinalakay ang sektang Qinglei.
Muntik nang mawasak ang sektang Qinglei. Mabuti na lang at sumali rin ang ibang mga sekta mula sa rehiyon ng Great Desolation. At matagumpay na napigilan ang mga kalahating demonyo. Ngunit agad na binago ng mga kalahating demonyo ang kanilang estratehiya. Pinalibutan nila ang buong sektang Qinglei. Pinutol ang lahat ng supply na pumapasok. Nais nilang ikulong ang sektang Qinglei. Si Gu Qingan ang ipinadala para humingi ng tulong. Kahit na mabaigo siyang humingi ng tulong, kailangan pa rin niyang mag-uwi ng mga kagamitan. Matapos kong pakinggan ang paliwanag ni Gu Qingan, naintindihan ko na rin ang lahat. Dalhin mo na. Kung hindi pa sapat, mayroon pa ako rito. Sapat na. Ang laman ng pincer ng demonic beast na ito ay sagana sa spiritual energy. At kaya rin itong palakasin ang katawan. May hahalin tulad sa isang spirit pill. Gamit ang spirit flesh na ito. Sapat na para maitaboy natin ang mga half-demon na iyon. Nakita si Gu Qingan na may inilabas. Isang storage pouch na puno ng mga rune. Iwinagayway niya ito sa pincer ng Yulang. Agad na naglaho ang pincer ng Yulang. Puno na ba? Oh, puno na po, Senior. Ilalabas ko pa sana para paglaruan. Hindi ko inakala na ganito kaliit ang espasyo nito. Senior, babalik na po ako sa sekta. Gusto niyo po bang bumisita? May mga kailangan pa akong gawin. Sa susunod na lang, mauuna na po si Qingan. Kung may oras po kayo, Senior, ang Qinglei sect ay laging bukas para sa inyo. Pagkatapos niyang magsalita, nagmamadaling nagtungo si Gu Qingan sa kaloob-looban ng Great Wasteland. Nakatayo ako sa labas ng glass box habang pinapanood si Gu Qingan na gumalaw. Tulad ng inaasahan, habang gumagalaw si Gu Qingan, nagsimula na ring magbago ang tanawin sa loob ng glass box. Pero palaging nakasentro kay Gu Qingan. Sa kabilang dako, sa paanan ng bundok Qingyuan, napakaraming madidilim na anino ang pumapalibot sa Qinglei sect. Sa paligid ng bundok ay may mga lumulutang na makukulay na liwanag. Paminsan-minsan ay may mga kidlat na gumuguhit. Iyon ang Great Protection Array ng Qinglei sect. Ang Five Thunder Destruction Array. Hindi ito mabasag-basag ng Demon Clan sa kabila ng matagal na pag-atake. Kaya ang magagawa lang nila ay palibutan ito, para ubusin ang lakas ng mga cultivator ng Qingyuan sect. Sa gitna ng pangunahing kampo ng Demon Clan, isang wolf demon na may ulo ng lobo at katawan ng tao ang bal-isang naghihintay. Siya ang pinuno ng half-demon clan, si Heilai. Sinabi ko na mula pa sa simula, ang mga yaman sa ating Great Wasteland ay sadyang kakaunti na. Tapos makikipag-away pa tayo sa mga tao. Lahat naman tayo ay mahirap. Inagawan ang mga tao. Sa tingin mo ba yayaman pa tayo nito? Oo nga. Kung magpapatuloy tayo ng ganito, hindi ko alam kung makakatagal pa ang mga tao. Pero siguradong manghihina ng husto tayong mga kalahating demonyo. Sa sandaling iyon, isang matandang lalaki ang biglang lumitaw sa gitna ng kampo. Panginoong demonyo, bakit hindi pa kayo sumusugod? Ginoo, napakalakas ng harang na nagpoprotekta sa sekta. Hindi namin ito kayang sirain. Kaya hinihintay na lang namin silang mapagod. HMPH, sa tingin ko ayaw nyo lang talaga. Ang malakas na aura ay pumipigil sa paligid, na halos hindi makahinga ang mga kalahating demonyo. Isang Yuan Ying. Bakit mapupunta sa ganitong lugar ang isang makapangyarihang nilalang na nasa antas ng Yuan Ying? Ginoo, pakalmayan niyo po ang inyong galit. Mayroon po kayong hindi nalalaman. Nag-aalala ang ibang mga sekta na pagkatapos nating salakayin ang sektang Qinglei, sila naman ang isusunod natin. Kaya ngayon, nagtipon silang lahat sa sektang Qinglei para sama-samang labanan tayo. Kahit na maliliit na sekta lang ang mga sekta ng emperador ng malawak na ilang. Ngunit kapag nagsama-sama sila, hindi dapat maliitin ang kanilang lakas. Haha, isang grupo ng mga walang kwenta. Pero wala akong pakialam. Ang panig ng kataas-taasang elder ay halos matatag na. Oras na para harapin ang mga pasaway na ito. Anong klaseng kamalasan ba itong napasukan ko? Ang mga gulo ninyong mga tao. Bakit kailangan pa kaming mga kalahating demonyo ang masangkot? Pero kahit papaano ay may silbi pa rin kayo. Kahit papaano, nakulong ninyo sila dito. Walang nakatakas. Sa totoo lang, may isang babaeng nakatakas. Pero huwag po kayong mag-alala, Ginoo. Nagpadala na po ako ng mga tao para habulin siya. Natigilan ang matanda, at dali-daling naglabas ng isang larawan. Ang nakaguhit dito ay walang iba kundi si Gu Qingan. Ito ba iyon? Oo, tama. Sa sandaling iyon, isang batang lobong demonyo ang tumakbo papasok para magulat. Panginoong demonyo, yung humabol sa kasamahan ng taong iyon. Napatay na, nakatakas siya, hindi. Bumalik ngayon ang babaeng iyon. Pupuntahan ko siya para patayin. Huwag, hayaan mo siyang bumalik, sakto para sabay na natin siyang ipadala ng sect master niya sa kabilang buhay. Ngunit, ginamit ng sektang Qinglei ang buong lakas nila para makalusot sa ating pagkubkob. Para humingi ng tulong, paano kung ang dumating na tulong ay isang malakas na puwersa? Hindi ba tayo ay, hahaha, anong malakas na puwersa ang may kukumpara sa sektang Daozuan? Ang sektang Daozuan ang numero 1 sekta sa Central Plains. Ang pinuno ng Righteous Alliance. Alam ni Heilai kung gaano nakakatakot ang matandang ito. Ngunit hindi niya inakala na ganito pala katindi ang kanyang pinagmulan. Itong maliit na sektang Qinglei ay
Paano nila nagawang kalabanin ang sektang Daozuan? Yung dalagita na wala pa man lang sa antas ng Foundation Establishment. Paano niya nagawang magpahabol sa isang master na nasa antas ng Nascent Soul? Sinasabi sa kanya ng kanyang kutob, na mas mabuting hindi na niya malaman ang mga bagay na ito. Sa mga oras na ito, yung inilagay ko sa mesa. Ang maliit na espadang kahoy ay nagsimulang manginig ng bahagya. Pagkatapos ay dahan-dahan itong lumaki ng lumaki. Hanggang sa naging isang espadang kahoy na may habang 3 talampakan. Puno ito ng mga malalalim na ron na nakaukit. Natulala kong kinuha ang espadang kahoy. Ang espadang kahoy ay hindi inaasahang magaan. Habang hawak ko ito ay mayroon pang ang mainit na pakiramdam. Ngunit paano ko gagamitin ang espadang kahoy na ito? Sinubukan kong isipin sa aking utak ang paglipad ng espadang kahoy. Nakita ko na lang na bahagyang ng inag ang lumilipad na espada. At dahan-daang umalis sa aking kamay. Lumutang ito sa hangin. Dahan-daang lumipad sa loob ng kwarto papunta sa direksyong inisip ko. Agad kong pinabalik ang lumilipad na espada. Hindi ko mapigil ang bumilis ang tibok ng puso ko. Ang bagay na kinuha mula sa loob ng kahon ay gumagana pa pala ng maayos. Mukhang hindi pa ako mamamatay. Kung makakakuha ako ng gamot mula sa mundo ng cultivation, baka sakaling magamot nito ang sakit ko. Pinigilan ko ang excitement na nararamdaman ko. Ngayon, kailangan kong kumpirmahin ang isang bagay. Kung ano ba talaga ang pagkatao ng matandang nagbenta sa akin ng kaong ito. Pagkalipas ng kalahating oras, pumunta ako sa pwesto ng Chang kaninang umaga. Pero nakita kong wala na ang matanda pati na rin ang pwesto niya. Sabi ng katabing tindero habang tumatawa. Ay ho, naloko ka rin siguro ng matandang iyon. Ano? Sasabihin ko sa iyo, ang anak ng matandang iyon ay isang magnanakaw ng libingan. Ang anak niya ang tagahukay ng libingan. Tapos ang matanda ang tagabenta. Ganoon pala, kaso noong mga nakaraang araw, habang naghuhukay ng libingan ang anak niya, naitpok sa loob. Tapos inatake sa puso ang matanda at natuluyan na rin. Kaya iyong 800 mo, siguradong hindi mo na mababawi. Natigilan ako sa mga narinig ko. Ang kahon na salamin ay hinukay lang pala mula sa ilalim ng lupa. Tapos lahat ng humawak doon ay namatay. Pero nang maisip kong ilang araw na lang din ang itatagal ko. Bigla na lang akong hindi natakot. Sakto namang may tumawag sa telepono. Nang tingnan ko, pinsan ko pala, si Liang. Narinig ko, nag-resign ka raw. At binyantaan mo pa raw si Tang Bapi. Oo, hindi binayaran ni Tang Bapi ang sahod ko. Kung ganoon, pumunta ka rito sa bundok Wanqing. Mayroon akong pansamantalang trabaho dito para sa iyo. Sige, ang bundok Wanqing ang pinakamalaking bulubundukin sa lungsod ng Chan. Mga bundok na sunod-sunod at hindi makita ang dulo. Pero sa buong pag-akyat ko ay hindi man lang ako nakaramdam ng pagod. Para bang may walang katapusang enerhiya sa loob ng katawan ko. May mga malalakas na hiker pa na nakipagkarera sa akin. Pero sa huli ni Anino ko hindi nila nakita. Umaakyat ba siya ng bundok? Bakit parang tumatakbo lang siya paakyat? Kailan pa nag-evolve ang mga tao nang hindi ko nalalaman? Alam ko na, siguradong dahil ito sa nasa Flying Sword. Ang Spirit Stone ang nagbibigay sa akin ng spiritual energy. Kahit hindi ako nagsasanay, malaki pa rin ang naidudulot nitong pagpapalakas sa katawan ko. Mamaya hahanapin ko si Gu Qinggan para humingi ng cultivation techniques. Hindi ko naman hinihiling na maging pinakamalakas sa buong mundo. Basta hindi lang ako mamatay ng maaga. Pagdating ko sa tuktok, nakakita ako ng isang sirang templo. Isang batang Taoist priest ang bumati sa akin. Ito pala ang pinsan kong lalaki. Tingnan mo itong aking Taoist certificate. Ngayon pala kailangan na rin ng lisensya para maging Taoist priest. Narinig ko malaki raw ang kita ng mga Taoist priest. Mukhang nakaahon ka na rin ano. Nang marinig ito ni Liang, agad na sumimangot ang mukha niya. Dati yun, ngayon kaming mga Taoist priest. Naaga na ng mga monghe ang aming mga kliyente. Lahat ng tao ay sa Buddha na pumupunta para sa mamba. Nga pala, gusto mo bang maging Taoist priest din? Kahit hindi masyadong kumikita ngayon, pwede na ring pantawid gutom. Pag-isipan ko, tinanggihan ko ang alok niya. Dati maraming beses na akong tinulungan ni Liang. Nagpa siya akong ako naman ang tutulong sa kanya ngayon. Pagsapit ng gabi pumunta ako sa isang madilim na gubat sa bundok. At ipinatawag ko ang Flying Sword. Sinabi ni Gu Qinggan na mayroon itong built-in na sword riding rune. Kayang gamitin kahit ng ordinaryong tao. Dahan-dahan kong inilagay ang espada sa lupa. Dahan-dahan akong tumayo sa ibabaw nito. Ang kahoy na espada ay dahan-daang umangat sa ere. Pagkatapos ay unti-unti itong bumilis. Paliit ng paliit ang mga bundok. Teka, parang may kulang. Inilabas ko ang aking cellphone. At nagpatugtog ng isang kanta. Ayan, tama na ang vibes. Nakangiti akong lumipad sa ibabaw ng Wanjing Mountain. Hindi nagtagal pagkatapos kong umalis. May ilang mga taong nagkakampang sa bundok, na naguguluhang tumingala sa langit. Hindi makapaniwalang nagtinginan sa isa't isa. Paglipad gamit ang espada, sino sa inyo ang nakapag-record? Ako na record ko. Kapag pinost sa internet siguradong magba-viral to. Ating gabi na nang umuwi ako sa bahay. Dahil sa sobrang pagod ay bumagsak na lang ako sa kama. At nakatulog ng mahimbing. Ang hindi ko alam, ay kung gaano kalaking kaguluhan ang idinulot ng test flight na ito. Sa buong Wanjing Mountain,
Ang balita na may taong lumilipad sa espada sa Wanjing Mountain ay agad na naging trending topic. At nagkataon pa, na sa Wanjing Mountain ay may isang templo ng Taoist, at ang templo na iyon ay sira-sira na. Hindi talaga kapansin-pansin. Kung hindi ito sinasadyang pagtatago, ano pa ito? Nagsimulang mag-isip ang mga netizen na may nagsasanay para sa immortalidad sa loob ng templo sa Wanjing Mountain. Kinaumagahan, ang buong templo sa Wanjing Mountain ay dinumog ng mga tao. Ang master ni Liang ay gumising ng maaga. Gulat na tumingin sa mga bisita. Ang mga taong ito ay hindi na parito para humingi ng kapalaran. Agad siyang tinanong kung marunong siyang lumipad gamit ang espada. Pero hindi nagtagal, na-realize ng master na ito ay isang malaking pagkakataon. Ang sound system ng buong templo ay nagsimulang ipatugtog ang kantang iyon. Sa tuwing may magtatanong kung marunong siyang lumipad gamit ang espada, hindi siya sumasagot, ngumiti lang. Dahil dito, mas kung ano-ano ang naisip ng mga tao. Ang eksenang ito ay direktang ikinagulat ng mga monghe sa templo ng Guangyang. Nilaktawan na ang pagsamba sa mga Diyos at Buddha. Oras na para maging immortal, ano? Nakita ko rin ang trending topic na ito. Hindi ko mapigil ang mapangiti. Ngayon, tiyak na abalang-abala na si Liang. Humanap kaya ako ng pagkakataon para lumipad ulit. Mundo ng Zuan Yuan. Pagod mula sa mahabang biyahe si Gu Qingan. Hindi siya nag-aksaya ng oras sa daan. Dahil natatakot siyang baka makasagupan na naman ng mga humahabol sa kanya. Mabuti na lang ngayon, mas naging mapalad siya sa kanyang paglalakbay pabalik sa sekta. Wala siyang naranasang anumang problema. Sa wakas, bago magumaga, nakarating na siya sa Qinglei sect. Tumayo siya sa malayo, pinagmasdan nito mula sa di kalayuan. Nakita niya sa tigang na lupa, ang mga kampo ng kalahating demonyo na nakapalibot. Ganap nilang kinugkob ang bundok Qingyuan. May mga kalahating demonyo na nagbabantay sa himpapawid at sa lupa. Ginamit ni Gu Qingan ang mga mekanismong bitag na inilatag niya noon para maingat na makabalik sa loob ng sekta. Qingan, isang pamilyar na boses ang narinig. Tumingon si Gu Qingan, isang payat na dalaga ang nakatayo sa likuran niya. Junior sister, niyakap nila ng mahigpit ang isa't isa dahil sa tuwa. Mabuti naman, Qingan. Sabi ng sect master, hindi natatagal ang great formation ng sekta pagkatapos ng araw na ito. Ubus na rin ang lahat ng supply sa bundok. Kung hindi ka pa nakabalik, siguradong matatrap na tayong lahat dito. Nang marinig ang ingay sa lugar na iyon, ang mga sect master sa bundok Qingyuan ay nagmamadaling lumapit. Nang makita ang walang gallows na si Gu Qingan, nakahinga ng maluwag ang mga sect master. Binibining Gu, nakadala ka ba ng mga supply? Mayroon bang may gustong tumulong sa atin? Habang tinitingnan ng sabik na tingin ng mga pinuno ng sekta, alam din ni Gu Qingan na kailangan ng magmadali. Nagmamadali niyang sinubukang ilabas ang higanteng pincer. Ngunit sa sandaling iyon, lumapit ang master ni Gu Qingan na may malamig na ekspresyon. At diretsyong hinayla si Gu Qingan papunta sa bulwagan. Sa kanya agad isinara ang pinto. Walang mababakas sa mukha ni Bailing, na anumang tuwa sa pagbabalik ni Gu Qingan. Sa halip, napuno ito ng hindi inaasahang galit. Bakit ka bumalik? Hindi ba't sinabi ko na sa iyo na kapag umalis ka ay huwag ka nang babalik? Ang galit ni Bailing ay may dahilan. Anong paghingi ng tulong? Alusot niya lang iyon para linlangin ang mga pinuno ng sekta. Ginamit niya ang kanyang huling paraan. Noong sandaling pinaalis niya si Gu Qingan, hindi niya nainisip na pababalaikan pa ito. Ang pagbalik ay nangangahulugang kamatayan. Master, hindi ko po kayo maaaring iwanan. Tinitigan ng diretsyo ni Gu Qingan si Bailing. Alam niyang gusto ng kanyang master na mabuhay siya. Pero hindi ba't gusto rin niyang mabuhay ang kanyang master? Kahit nakamatayan pa, gusto niyang mamatay kasama ng kanyang master. Habang tinitingnan ng matigas na tingin ni Gu Qingan, alam ni Bailing na wala ng saysay ang anumang sasabihin niya. Paano mo, master? Nagdala po ako ng mga yaman. Wala nang silbi niyan. Hindi po, master. Marami po talagang yaman. Kung gayon, ilabas mo at tingnan natin. Master, masyado pong maliit dito. Lumabas po tayo. Lumabas silang dalawa sa bulwagan. Nang makita ng mga pinuno ng sekta sa labas na lumabas silang dalawa, ay sabik silang napatingin. Magsasalita pa lang sana si Bailing. Biglang dumilim ang paligid. Dali-dali siyang tumingala. Isang dambuhalang kuko ng halimaw ang bumungad sa harap ng lahat. Lahat sila ay natulala. Kaninong kuko ng halimaw ito? Sobra namang laki nito. Mga pinuno, itong laman ng kuko ay puno ng enerhiyang espiritual. Ang enerhiya sa loob nito ay banayad. Pwedeng direktang sipsipin kahit hindi gawing paeldores. Kaya pa nitong direktang palakasin ang katawan. Tulalang lumingon si Bailing mo. Saan naman kaya nakuha ng disipulo ko ito? Huwag mong sabihing ninakaw niya ito sa pugad ng isang napakalakas na nilalang. Biglang hinayla ni Bailing si Gu Qingan. Seryoso niyang sinabi, sabihin mo sa akin, ano ang mga nangyari sa daan? Nang marinig iyon, lahat ay napatingin din ng may pagtataka. Tumango si Gu Qingan, at sinimulang ikwento ang lahat ng nangyari. Banal na kahoy mula sa langit. Pinako nito ang demonyong lobo. Isang napakalakas na kidlat, at kinuryente ang mga uod buhangin. Habang nakikinig ang lahat, lalong hindi maipinta ang mga mukha nila.
binuod ng pinakabatang disipulo. Sa madaling salita, nakatagpo si ate ng isang napakalakas na senior. Sunod-sunod na tumango si Gu Chingon. Nagtanong muli ang ibang mga pinuno. Binibining Gu, maaari ba naming makausap ng personal ang senior na iyon? Nasa gitna kami ng isang krisis. Kung makukumbinsi natin siyang tumulong, mukhang may pag-asa pa ang lahat. Ngunit sumama ang timpla ng mukha ni Gu Chingon. Hindi niya rin alam kung paano taken ang senior na iyon. Agad nabasa ni Bailing ang iniisip ng lahat. Malamig niyang sinabi, hindi natin maaaring iasa ang pag-asa sa isang taong hindi pa natin nakikita. Isa pa, baka hindi ganoon kalakas ang taong iyon tulad ng inaakala. Nang marinig ito ng lahat, agad silang natauhan. Tutal si Gu Chingon ay isa lamang hamak na cultivator ng chi refining. Ang sinasabi niyang kapangyarihang parang kulob, na kayang takpan ng langit gamit ang isang kamay. Palamang ay isang pagmamalabis lang dahil sa kakulangan niya sa kaalaman. Labis na nag-alala si Gu Chingon. Napakagaling po talaga ni Senior. Bakit ayaw maniwala ng mga taong ito? Sa sandaling iyon, mula nang magising ako sa labas ng glass box, ako na nakatingin sa maliliit na tao sa loob ng kahon, ay biglang nakaramdam ng inis. Hindi nga, kayong mga mahihinang nilalang na kahit sipit ng yulang ay hindi matalo. Anong karapatan ninyong questionin ako? Maniwala kayo o hindi, ipapakita ko talaga sa inyo kung paano takpan ng langit gamit ang isang kamay. Chingon, natigilan si Gu Chingon na nagpapaliwanag pa. Nagmamadali siyang tumingin sa kalangitan. Tumigil na rin sa pag-uusap ang iba. Lahat sila ay tumingin sa langit, ngunit maliban sa mga ulap, wala silang ibang makita. Ano ang kailangan mo ngayon? Narinig ni Gu Chingon ang aking sinabi. Lumingon siya at tiningnan ang kanyang master. Nagtatanong si Senior Hao kung ano ang kailangan natin. Lalo pang naging seryoso ang ekspresyon ni Bailing. Puno ng pag-aalinlangan ang kanyang mukha, kung hihilingin sa senior na iyon na personal na kumilos. Siguradong malaki ang magiging kabayaran. Matapos mag-isip-isip, direktang lumuhad si Bailing sa isang tuhod. Ipinag-cross ang mga kamao, at magalang na sinabi, Senior Hao, mangyaring bigyan niyo kami ng Thunder Spirit Stones, upang mapaganya ang Grand Array na nagpoprotekta sa sekta. Ito na ang pinakaligtas na paraan na naisip niya. At ang paraan na may pinakamababang kabayaran. Hindi na kailangang kumilos pa ng senior na iyon. Kailangan lang nilang mapanatili ang paggana ng Grand Array na nagpoprotekta sa sekta. Ang Great Wilderness ay tigang. Kahit na napapaligiran sila ng mga half-demon model. Ngunit hanggat mayroon tayong karne ng Aozu, makakatagal pa sila ng 100 taon nang walang problema. Napakarami ng mga kalahating demonyo. At malakas silang pumonsumo. Tiyak na hindi sila magtatagal laban sa atin. Mula sa labas ng salamin narinig ko ang hiling ni Bailing. Natigilan ako. Anong bato ng kidlat? Saan ko naman hahanapin ang bagay na iyan? Teka, ang mga bagay na inihahagis ko mula sa labas ng salamin papunta sa mundo ng kultibasyon ay tila nagkakaroon ng kakaibang epekto. Naghalungkat ako sa kahon sa aking kwarto at nakakita ng isang button battery. Ang kuryente ay maituturing ding kidlat, hindi ba? Sa mundo ng Zuan Yuan, nakita ni Bailing na matagal nang walang kibo ang nakatataas. Hindi siya mapakali sa kaba. Masyado na yata kataas ang hinihiling niya. Hihingi na sana siya ng paumanhin sa nakatataas. Nang biglang naghiwa-hiwalay ang mga ulap sa kalangitan. Tumingala ang lahat sa langit, at nakita ang isang pabilog na metal na bumabagsak mula sa itaas. Dumiretso ito sa liwasan sa harap ng malaking bulwagan. Gumawa ito ng isang malaking butas. Isa itong pabilog na disk ng metal. Hindi malaman kung ano ito. Sumasalamin ito ng kulay pilak na liwanag. Sabi ng nakatataas, ito ay isang baterya. Baterya, imbakan ng kidlat at kulob. Habang tinitingnan ang malaking pabilog na metal, naguguluhang nagtinginan ang lahat sa isa't isa. Hindi pa kami nakakakita ng ganito. Pinalayo ni Bailing ang lahat, at dahan-dahan siyang lumapit sa baterya. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa metal. Dahan-dahan niyang pinalawak ang kanyang espiritual na pandama. Pumasok ito sa loob sa pamamagitan ng metal na balot nito. Ang langit na kanina lang ay napakaliwanag, ay biglang napuno ng madidilim na ulap. Di mabilang na hibla ng kidlat ang umakyat mula sa bundok Qingyuan patungo sa kalangitan. Ang buong bundok Qingyuan ay natabunan ng liwanag ng kidlat na ito. Sunod-sunod na umatras si Bailing. At pagkatapos ay lumuhad sa lupa. Isang bibig ng sariwang dugo ang iniluwa. Ay ito pala ay isang thunderpool. Walang tigil na nanginginig ang mga mata ni Bailing. Tila hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Anong thunderpool? Hindi kaya ito yung sa alyansa ng Orthodox sa gitnang lupain? Yung thunderpool ng Thunder Spirit Sect. Sumisipsip ng kapangyarihan ng kulog at kidlat. Nagpapalakas ng pisikal na katawan. Kaya pa nitong baguhin ang anyo ng katawan. Ngayon, isang bagong thunderpool ang nasa harap mismo nila. Hindi napigilan ng lahat na mapalunok ng laway. Mas nagulat si Bailing kaysa kaninuman. Kahit na mas maliit ang thunderpool na ito kaysa sa thunderpool ng gitnang lupain. Pero ang kapangyarihan ng kulog at kidlat sa loob nito ay hindi hamak na mas mahina. Sa katunayan, mas malakas pa ito ng kaunti. Talagang tulad ng inaasahan sa isang taong makapangyarihan sa lahat. Ganito na ba siya katindi sa isang simpleng galaw lang? Habang tinitingnan ang sariwang dugo sa gilid ng bibig ni Bailing.
Agad kong kinuha ang hawak kong size 7 na baterya at size 5 na baterya at ibinalik ang mga ito. Akala ko pa naman ay hindi sapat ang kuryente ng button battery. Sa nakikita ko ngayon, buti na lang at button battery ang inilagay ko. Kung hindi, baka nakuryente ko pa hanggang mamatay ang master ni Gu Chingon. Habang pinapanood ang maliliit na tao sa ibaba na gumagamit ng iba't ibang spell. Para ay konekta ang Great Protective Formation ng sekta at ang button battery. Ang kuryente sa loob ng button battery ay walang tigil na nagsimulang magbigay ng enerhiya sa formation. Ang dating madilim na protective formation ng sekta ay dahan-daang nagliwanag. Mga guhit ng kidlat ang tumatalon sa bundok Qingyuan. Ipinapakita ang nakakatakot nitong kapangyarihan. Ang weird naman, ibinaba ko ang aking cellphone. Kanina ay ni-record ko ang eksenang ito gamit ang cellphone. Kakaiba talaga ang pakiramdam. Ano to? New Energy Formation. Binuksan ang replay. Pinanood ko itong muli. 0:12 ay pinapanood ang mga mukhang maliliit na modelo. 0:28 minuto pasado 12 na maliliit na taong abala sa pagbuo ng formation. 0:36 minuto pasado 12 kinokonekta ang baterya. Napangiti ako, at nakita kong dahan-daang umangat ang button battery, na lumulutang sa tuktok ng bundok Qingyuan. Walang tigil na kidlat ang hinihigop mula rito, na patuloy na nagpapalakas sa formation. Lahat ng button battery sa buong mundo, ay marahil walang ganitong engranding sandali, nang muling mapunuan ng enerhiya ang formation. Sa wakas ay nakahinga na ng maluwag si Bailing. Nang makitang may natitira pang lakas ng kidlat sa battery, dinala ni Bailing ang lahat, sa ilalim ng battery na lumulutang sa tuktok ng bundok, para sipsipin ang lakas ng kidlat. Pagkatapos ay umupo ang lahat sa ilalim ng lumulutang na battery. Ang kidlat na patuloy na tumatagas mula sa battery, ay parang mga ahas na kidlat, na patuloy na gumagapang sa kanilang mga katawan, at pinapatibay ang kanilang mga katawan. May malaking kalaban sa harapan, kaya bawat onti ng paglakas ay mahalaga ngayon. Sa paanan ng bundok Qingyuan, isang grupo ng kalahating demonyo ang nagtatakang nakatingin sa Qingyuan, sa malaking bilog na metal na lumulutang sa bundok, at nag-uusap-usap. Ito ang unang beses mula ng palibutan nila ang mga tao, na makakita sila ng ganito kakaibang bagay. Lumakas ang depensibong harang ng Qinglei sect, dahil ba iyon sa bilog na bagay na iyon? Labis na naguguluhan ang mga demonyo. Ilang araw lang ang nakalipas, ang harang na iyon ay mukhang mauubusan na ng enerhiya. Paanong bigla na lang itong naglabas ng ganito kasindak-sindak na aura? Mas malakas pa nga kaysa dati. Napansin din ito ni Haylai, at iniugnay ito sa babaeng mortal na si Yamei na bumalik. Senyor, mukhang nakahanap nga ng tulong ang batang iyon. HMPH, mga murang panlilinlang. Bailing, ilang taon na ang lumipas. Puro ka pa rin maliliit na panlilinlang. Walang kahit kititing na spiritual na enerhiya ang bilog na bagay na iyon. Hindi iyan isang mahiwagang kagamitan. Kung gagamitin ito para takutin ang mga half-demon na ito, baka umepekto pa. Sayang lang at hindi niya siguro inasahan na ako ay personal na hahabol hanggang dito. Nakita ni Haylai na napakayabang pa rin ang taong ito, at agad na nanlumo. Ikaw na isang dakilang Yuan Ying ay may karapatan talagang maging mayabang. Pero paano naman kaming mga half-demon? Dapat bang maging pambala lang kami sa kanyan para sa inyong mga tao? Senior, may gusto pa sanang sabihin si Haylai, pero pinutol siya ng matanda. Huwag kang mag-alala, kahit pa totoo yan. Sa oras na dumating ang tulong na iyon, ako na ang bahala sa kanya. Hahayaan ko kayong mga hamak na lahi ng espada mula sa Great Wasteland, na masaksihan kung ano ang tinatawag na pamamaraan ng isang immortal. Kinabukasan ng umaga, maagang iminulat ni Gu Chingon ang kanyang mga mata. May kidlat na gumagalaw sa kanyang katawan. Naglalabas ng lunti ang asul na liwanag ang kanyang mga mata. Ang Heavenly Thunder Body Tempering kasama ang spiritual na laman ng halimaw ay muling nagpatibay sa kanyang pisikal na katawan. Naging body cultivator na ba ako? Ang lakas ng kanyang katawan ngayon ay hindi na mas mababa sa isang cultivator sa foundation establishment stage. Kahit ang ilang cultivator sa huling yugto ng foundation establishment, kaya na niyang labanan. Ang mga mula sa iba't ibang sekta sa paligid ay nagmulat din ng kanilang mga mata. Hindi makapaniwalang tinitingnan ang kanilang mga katawan. Ang kidlat pa lang na lumalabas ay labis nang nagpalakas sa kanilang mga katawan. Maraming salamat, Senior. Natauhan ng ilang cultivator at nagmamadaling yumuko sa kalangitan. Pagmulat ni Bailing ng kanyang mga mata, tumingin siya kay Gu Chingon. Pagkatapos ay bumantong hininga siya. Chingon, hindi pa rin ba pwede? Master, nasa 14 na layer pa rin ng chi refining. Maganda na rin iyan. Mula pa noong unang panahon, 10 layer lang ang chi refining. Pero si Gu Chingon ay mayroon ng 14 na layer. Pero wala pa ring senyales ng anumang pagsulong. Chingon, matagal mo nang gustong malaman ang iyong pinagmulan, hindi ba? Sa gitna ng mga half-demon, may naramdaman akong isang pamilyar na enerhiya. Kung hindi ako nagkakamali, nandito sila para tugisin tayo. O mas eksakto, ikaw ang habol nila. Kung makakaligtas tayo rito ng ligtas, siguro'y dapat ko nang sabihin sa iyo ang lahat. Dahan-daang tumayo si Bailing.
at lumutang ang kanyang buong katawan. Sa ibaba ng bundok Qingyuan, isang anino ang dahan-dahan ding lumutang. Nabulalas ng little junior sister. Tao yun. Anong ginagawa niya kasama ng mga half-demon? Maging ako na kanina pa nanonood ay naging seryoso. Mukhang maglalaban na sila. Tutulungan ko ba sila? Huwag na lang siguro. Dahil kung ako ang kikilos, baka aksidente kong mapatag pati ang buong bundok Qingyuan. Pag-isipan ko nga, kung may mas tiyak na paraan. Hinalugog ko ang buong kwarto ko. Samantala, tumingin si Bailing sa matanda sa di kalayuan. At dahan-daang nagsalita, Seventh Elder, matagal na tayong hindi nagkikita. Haha, nakikilala mo pa pala ako. Bailing, ang galing ng mga pamamaraan mo. Naitago mo ito sa amin sa loob ng 20 taon. Kaya naman pala pinilit mong isama si Gu Qingan paalis ng sekta. Sa sandaling iyon, sa tabi ng Seventh Elder, dahan-daang lumitaw ang 7 lumilipad na espada. Umabot sa sukdulan ng kanyang buong aura. Tila ibubuhos na niya ang lahat ng kanyang lakas. Alang-alang sa dati nating pinagsamahan sa sekta. Ibigay mo si Gu Qingan. At bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Kung hindi, Seventh Elder, talaga bang kailangang dumaan sa ganito ang Daozuan sect? Malamig na ngumisi ang Seventh Elder. 7 lumilipad na espada ang nagwala sa himpapawid. Nagkalat ang sword chi. Kasunod nito, biglang nagpakawala ng malakas na sword chi ang 7 espada. Nagtipon ng sword chi. Tila hahatiin nito ang kalangitan. Humayo, pinunit ng sword chi ang kalangitan. Diretso itong tumungo sa sentro ng protective formation ng sekta. Nagmadaling sinubukan ni Bailing na harangin ito gamit ang kanyang espada. Pero sa sumunod na sandali, nasa harapan na niya ang Seventh Elder. Bumulwak ang kidlat mula sa katawan ni Bailing. Ngunit umasa pa rin ang Seventh Elder sa kanyang pambihirang karanasan sa pakikipaglaban. Natagpuan ang kahinaan ni Bailing. Ginamit ang kamay bilang espada. Winasak ang depensang kidlat. Biglang napadoro ng dugo si Bailing. Halos hindi na niya mapanatili ang paglipad. 1,000,000 taon ng isang nascent soul ang Seventh Elder. Ni hindi pa nga umaabot sa nascent soul si Bailing. Wala siyang kalaban-laban. Mukhang gusto mo na talagang mamatay para protektahan si Gu Qingan. Kung gayon bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Sa sandaling iyon, ang dambuhalang sword chi ay direktang winasak ang Great Protective Formation ng sekta. At tuluyang sinira ang sentro nito. Walang nang ahas na hamarang. Iyon ang 7 sword chi ng isang nascent soul expert. Ang mga half-demon sa ibaba ay pinanood ang formation na nagpahirap sa kanila ng 1 buong taon. Na basta na lang winasak, bawat isa'y natigilan sa kanilang kinatatayuan. Mula sa himpapawid, biglang nagsalita ang 7th Elder. Hey Lai, ano pa ang hinihintay mo? Sumugod kasama ko. Sa isang iglap, ang mga half-demon na nakapalibot sa Qingyuan Mountain ay nagpakawala ng sunod-sunod na sigaw ng galit. Isang malaking pulutong ang sumusugod sa Qingyuan Mountain. Wala na ang mahiwagang harang. Hindi talaga kayang tumagal ng Qingyuan Mountain. Agad na natigilan ang lahat ng sekta sa bundok. Sino ang mag-aakala na ang mahiwagang harang na pinaka-inaasahan nila ay basta na lang sinira ng kung sino? Ganito ba talaga kitakot ang mga cultivator mula sa Central Plains? Ate Qingan, takbo, junior sister. Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, agad niyang hinayla si Gu Qingan para tumakbo. Ngunit hindi nagtagal, isang anino ang bumagsak mula sa langit. Nang tingnan ng maigi, si Bailing pala. Sa sandaling iyon, kaawa-awa ang kalagayan ni Bailing. Mahina ang kanyang presensya. Umalis na kayo. Ha ha ha. Hinayaan kitang mabuhay pa ng 10 taon. At gusto mo pang tumakas. Miss Gu, bilisan mo, tawagin mo si Senior Hao para iligtas tayo. Kung hindi mo siya tatawagin ngayon, mahuhuli na ang lahat. Nang marinig iyon, gulong-gulo ang isip ni Gu Qingan. Sobra-sobra na ang naitulong sa kanya ni Senior Hao. At saka, napakalakas ng taong nasa harapan nila. Paano kung hindi matalo ni Senior ang kalaban? Paano kung mapahamak siya rito? Kahit sino pa ang tawagin mo, walang silbi. Noong mga sandaling iyon, bigla kong naalala noong huli mula sa yung laser pen na binili ko sa tindahan na iyon. Pagkatapos ay kinuha ko ang laser pen mula sa aking bag. Siguro naman ay may silbi ang bagay na ito. Noong kikilos na sana ako, sa isipan ng nanghihinang si Bailing, biglang may umalingaw-ngaw na boses ng babae. Linga, tama na, umamin ka ng pagkakamali sa Sect Master. Ibigay mo si Gu Qingan at si Zuanzu. Nangangako sa iyo ang Sect Master. Darating agad ang mga tao niya para sagipin ka. Sa pagkarinig sa pamilyar na boses na iyon, ngumiti si Bailing. Ate, sa tingin mo bakit ako tumakas palabas? Qingan, sabihin mo kay Senior Hao na kung papayag siyang kumilos, handa kong ialay ang mistikong dugo. Pwedeng mamatay si Bailing. Pero si Gu Qingan, ang laman at dugo ng sarili niyang guro, hindi pwedeng mamatay dito. Gayunpaman, bago pa man ako makontak ni Gu Qingan, biglang may lumitaw na pulang tuldok sa kalangitan. Halos sa isang iglap lang, agad na bumaon sa kalangitan ang pulang tuldok na iyon. Bumagsak ito na parang isang haligi ng liwanag. Direktang bumagsak ang pulang ilaw sa 7th Elder. Binalot nito ang 7th Elder. Walang tigil na sumiklab ang pulang-pulang apoy sa katawan ng 7th Elder.
Gusto niyang tumakas, pero walang tigil siyang sinusundan ng pulang ilaw. Saan man dumaan ang pulang ilaw, lahat ay nagiging lava. Sa huli, nasunog ng buhay ang 7th Elder hanggang mamatay. Pagkatapos ay biglang naglaho ang pulang ilaw. Para bang walang nangyari, isang napakalakas na Yuan Ying expert, walang bangkay na naiwan. Kasabay nito, ako, na nasa labas ng salamin na kahon, ay pinatay ang laser pen. SSS, ganito pala kalakas ang kapangyarihan nito. Shin Gun, ayos ka lang ba, Senior? Ayos lang ako. Maliban sa pagkagulat, si Go Chin-gun ay wala man lang kahit isang gallows. Biglang narinig na bumubulong si Go Chin-gun. Alam ni Bai Ling, kinakausap na naman ni Senior Hao ang kanyang disipulo. Chin-gun, nang marinig ito, agad na nagsalita si Go Chin-gun. Senior, may iaalay na kayamanan ng master ko sa inyo, Senior. Ang tawag dito ay Zuanzu. Mamaya na natin yan pag-usapan. Ayusin niyo muna ang gulo. Sabi ni Senior, ayusin daw muna natin ang gulo. Sa sandaling ito nagtiimbagang si Haylay. Alam niyang may makapangyarihang nilalang na nagmamasid mula sa itaas. Diretsyong lumapit si Haylay sa harap ni Go Chin-gun at lumuhad. Sect Master Bai, ako ang nagsimula ng digmaang ito. Patayin man o pagpira-pirasuhin. Kayo na ang bahala sa akin. Ang mga tauhan ko ay sumusunod lang sa utos ko. Mula simula hanggang dulo wala silang. Sino mang tunay na sinaktan mula sa inyo? Pwede niyo ba silang palayain? Ay padadala ko sila sa nagyayelong lupain sa Hilaga. At hinding-hindi na babalik para maipagpatuloy ang aming lahi. Ito na lang ang tanging paraan na naisip ni Haylay. Galit na galit ang iba't ibang sekta noong una. Pero nang makita ang ganitong kilos ni Haylay, hindi sila kaagad makapagpasya. Sabay-sabay silang napatingin kay Bai Ling. Wala akong karapatang hatulan kayo. Hayaan nating si Senior ang magdesisyon. Sa labas ng salamin na kahon, narinig ko ang kanilang pakiusap. Alam ko, hindi naman talaga sila masama. Pinilit lang sila ng 7th Elder. Ang pinakamahalaga sa lahat, may mga catgirl pala sa mga half-demon na ito. Aalagaan ko na lang muna sila. Natulala si Go Chin-gun. Iniisip kong nagkamali ba siya ng dinig. Sabi ni Senior aalagaan daw niya kayo. Anong ibig sabihin ng aalagaan kami? Anong ibig sabihin? Tulad ng pag-aalaga ng mga mortal sa aso. Mag-alaga ng aso. Biglang nag-alab ang galit sa puso ni Haylay. Bagamat sila ngayon ay walang kalaban-laban. Pero may dignidad din ang mga kalahating demonyo. Hindi kalayuan sa bundok Qingyuan. Isang malaking pulang bagay ang bumagsak mula sa langit. Nagmamadaling tumingin ang lahat. Nakita lang nila ang isang tila maliit na bundok. Nahita ng halimaw na bumagsak sa lupa. Nagkakalat ito ng kakaibang bango. Kasama pa ng isang bugso ng espiritual na enerhiya. Sabi ng Senior, ito ay pagkain para sa inyo. Kung hindi sapat, meron pa siya. Nakatitig ng mariin si Haylay doon sa malaking hita ng halimaw na hindi niya alam kung ano. Hindi niya maisara ang kanyang bibig. Ito, para sa amin ito. Tama, pwede na kayong kumain. Huwag magagawan. Nang marinig ito, nagwala na parang mga baliw ang mga kalahating demonyo. At tumakbo patungo sa malaking hita ng halimaw. Naghirap sila buong buhay nila. Ni minsan ay hindi pa sila nakakita ng ganitong karne ng demonyong halimaw. Nako, Fairy Go, ang talino mo talaga. Sa totoo lang, ako, si Haylay, ay isang asong demonyo mula pagkabata. Nagkamali lang ng tingin ang lahat. Napagkamalan nila akong lobo. Salamat Senior sa pagtulong na mahanap ko ang aking sarili. Si Haylay, na parang isang aso, ay sumugod patungo sa karne ng halimaw. Kung mahuhuli pa siya ng kaunti, wala nang matitira para sa kanya. Sino ang nagsabing masama maging aso? Ang sarap kaya maging aso. Habang pinapanood ang grupo ng mga kalahating demonyo na nagtatakbuhan sa bundok Qingyuan, labis na nainggit ang mga cultivator. Miss Gu, sa totoo lang, kaya ko ring maging aso. Sabi ng Senior, lumayas ka. Pinapagaan ko lang ang sitwasyon. Teka, bakit parang hita ng manok ito? Huwag mong sabihin kaya ring pumatay ng phoenix ni Senior. Sa labas ng glass box, naubos ko ang isang bucket ng original recipe na manok. Yung piraso sa loob ng glass box. Kakahagis lang din niya sa loob. Ang hindi niya inaasahan, ang manok na iyon ay naging phoenix sa Zuan Yuan Realm. Hapon na ngayon, pagkatapos ng isang buong araw ng pag-aayos, ang mga tao at half-demon sa ibaba, sa wakas ay nalinis na rin ang battlefield. Kanina narinig kong sinabi ni Go Chin-gun, na ibibigay daw sa akin ng master niya ang Zuan Blood. Kaya inabot ko ito para kunin. Pero natakot akong makasakit ng tao. Kinuha kong muli ang tiyanik. Sa Zuan Yuan Realm, isang dambuhalang gintong kamay ang dahan-daang lumabas mula sa mga ulap. Walang tigil itong lumalapit sa kanila. Agad na napaluhod ang mga half-demon sa lupa. Kahit si Bai Ling ay hindi mapigil ang manginig ang katawan. Sa sandaling iyon, ang dambuhalang kamay na tumatakip sa langit ay biglang nawala. Nakahinga ng maluwag ang lahat. Ang nakakatakot na presensya na iyon ay nagpahimatay sa ilang maliliit na demonyo. Makalipas ang ilang sandali, mula sa langit ay may bumagsak na dalawang dambuhalang metal na haligi. Dali-daling inilagay ni Go Chin-gun ang isang supot sa tabi ng mga metal na iyon. At marahan itong inipit ng metal na haligi. At tinangay palayo ang supot. Pagkaalis ng mga haligi,
Pagkaalis ng mga haligitchen, hindi napigilan ng lahat na huminga ng malalim. Sobrang bigat sa pakiramdam. Pakiramdam ko ay lalabas na ang puso ko sa dibdib. Teka po mahal na Panginoon. Biglang sumigaw si Hayley patungo sa kalangitan. Nagmamadali siyang naglabas ng isang bilog na bato. Ito ay itlog ng isang demon beast na pamana ng aking mga ninuno. Sabi nila nasa loob nito ang isang descendant ng sinaunang dragon. Pakiusap tanggapin niyo ito. Sa mga sandaling iyon, ang metal na kalalabas lang mula sa kalangitan ay muling bumagsak nang makita ito ni Hayley. Agad niyang itinaas ang itlog na bato sa ibabaw ng kanyang ulo. Dahan-dahan itong naipit ng bilog na metal. At pagkatapos ay muling naglaho sa kalangitan. Sa bundok ng White Fairy. Dahil lahat tayo ay nakatanggap ng biyaya mula kay Senior Hao para lisanin ang bundok. At nandito tayong lahat sa tigang na lugar na ito. Mas mabuting magsanib puwersa na lang tayo. Matapos ang labanan sa ikapitong Elder, napagtanto nilang lahat ang pag-alis sa bundok. Ang banta ni Emperor Dawang ay hindi kailanman nanggaling sa loob, kundi sa labas. Isang Elder pa lang ay nagawa ng guluhin ng husto ang lugar na ito. Kung hindi sila magkakaisa, hihintayin na lang ba nilang mamatay? Noong una, inakala pa ni Bailing na hinahangad ni Senior Hao ang Daobo ni Gu Qingan. Pero ngayon, mukhang wala siyang pakialam doon. Sa ngayon, kailangan niya nalang protektahan ng maigi si Gu Qingan. Sige, sumasang-ayon ako. Hating gabi, nakatingin si Gu Qingan sa kalangitan. Medyo nami-miss na niya si Senior. Sa sandaling iyon, lumapit si Bailing mula sa kanyang likuran. Tumingin din si Bailing sa kalangitan. Tila may malalim na iniisip. Guro, sa tingin niyo po ba, si Senior ay isang salot sa mga dakilang cultivator? Pinaghihinalaan kong isa siyang immortal. Nakakababa ba sa mundo ang mga immortal? Hindi rin sigurado si Bailing. Pero ang harapin ang Daobo ni Gu Qingan. At baliwalain lang ito ng ganito. Maliban sa isang immortal, sino pa kaya ang gagawa niyon? Pinili ka ni Senior, siguradong dahil sa angkin mong talento. Qingan, ang iyong likas na Daobo ay nangangailangan ng napakalaking enerhiya para mapuno. Kaya mabagal ang pag-abante. Iba ang mga immortal sa ating mga cultivator. Ang bawat kilos nila ay tiyak na may kasamang karma. Kaya sa susunod, iwasan nating humingi ng tulong kay Senior. Sa bawat pagkilos niya, kailangan niyang harapin ang ganti ng karma. Pagkatapos nito, ang lahat ng itinago ni Bailing sa mga nakaraang taon, ay sinabi niya kay Gu Qingan. Ang kanyang ina, na siya ring master ni Bailing, ay si Luoyu, ang anak ng sect master ng Dao Zuan sect. Noong kabataan ni Luoyu, naglakbay siya sa Sea of Calamity. Pagbalik niya, isinilang niya si Gu Qingan. Ngunit sa araw na iyon, may isang bakas ng demonic energy na kumalat. Kaya't inakala ng buong Central Plains na ang saintes ng Dao Zuan sect ay nakipag-isa sa Demon Clan. Ang kanyang ama, si Luo Wuan, ay matanda na at mahina. 1,000 taon nang hindi humuusad sa spirit transformation stage. Napakababa ng kanyang reputasyon sa loob ng sekta. Upang mapanatili ang kanyang posisyon, pinili niyang ipagkanulo ang sarili niyang anak. Sa huli, kinitil ni Luoyu ang kanyang buhay sa Dao Zuan sect. Nawalan ng dahilan ang mga matuwid na cultivator. Kaya't napilitan silang umalis, nang isilang ng kanyang ina si Gu Qingan. Alam na niya na mayroon itong natural Daobone. Upang hindi makuha ang kanyang Daobone, inutusan ni Luoyu si Bailing na ilayo siya sa Central Plains. Kaya naman, dumating si Bailing sa Great Wilderness. Bagamat mahina ang spiritual energy dito, at kakaunti ang mga yaman, ligtas naman. Ngunit makalipas ang 20 taon, nalaman pa rin nila ang tungkol sa Daobo ni Gu Qingan. Naguluhan ang isip ni Gu Qingan. Hindi niya kailanman inakala na ganito kakomplikado ang kanyang pinagmulan. Anak ng saintes ng Dao Zuan sect, lahi ng Demon Clan, natural Daobone. Buti na lang at nakilala mo si Senior Hao. Maiiwasan mo na rin ang isang malaking kapahamakan. 20 taon nang nababalisa si Bailing. Ngayon, sa wakas ay medyo nakahinga na siya ng maluwag. Dahil nandyan si Senior Hao. Siguro hindi na ako mabubuhay. Pero tiyak na mabubuhay si Qingan. Natulala ako. Ganoon ba kakomplikado ang kwento ng buhay ni Gu Qingan? Matulog na lang muna ako. Paggising ko nakita ko ang mga bagay mula kahapon. Ang mga kinuha kong gamit ay lumaki lahat. Isang storage bag, zuantay, isang batong itlog, at ang 7 lumilipad na espada ng ikapitong elder. Sabi ni Gu Qingan, lahat daw ay high-grade na magical artifacts. Bukod sa mga ito, mayroon ding isang basic na cultivation manual, na tinatawag na Wan Chunju. Oo, gusto kong mag-cultivate sa totoong mundo. Hindi naman siguro nagkaka-cancer ang mga cultivator, di ba? Binuksan ko ang Wan Chunju at sinimulang pag-aralan. Ang mga cultivation technique ay hindi naman talaga kailangang basahin. Kailangan mo lang hawakan ang manual at idikit ito sa noo. Ang kaalaman sa loob ay kusang dadaloy papasok sa utak mo. Pero may ilang bagay sa loob na hindi ko talaga maintindihan. Kaya kailangan kong laging tanungin si Gu Qingan. Lumipas ang mga araw, 1 buwan. Hindi ako lumabas ng bahay kahit 1 beses. Halos kabisado na ng mga delivery guy ang address ko. Sa panahong ito,
Pinangunahan din ni Bailing ang mga half-demon at cultivator sa muling pagtatayo ng kanilang tahanan. Umalis sila sa orihinal na bundok ng Qingyuan at nagpunta sa lupain ng mga half-demon. Nagsimula sila ng malakihang pagtatayo roon. Sa loob ng isang buwang ito, ang buong Aoklan ay naubos ng kainin ni Gu Qingan ng mag-isa. Sapat na spiritual energy, dagdag pa ang masipag niyang pag-eensayo. Dahil dito matagumpay niyang naabot ang ika-19 na layer ng Qi Refining. Ang iba ay kailangan lang ng 10 layer para makapag-breakthrough. Kailangan niya ng 20 layer. Ito ang Dao Bone. Isang araw, muling tumawag si Liang. Hello, bakit? Labas tayo, inuman. Matagal na rin tayong magkapatid na hindi nag-iinuman. Hindi nagtagal, pumunta ako sa lugar nila, sa isang barbecue stand sa labas. Nauna nang nakaupo doon si Liang. Habang nag-uusap kami nalaman ko, nawalan din siya ng trabaho. Dati, masigla ang templo ng Daoist, pero may nag-report daw na nagkakalat ng pamahiin kaya pinasara. Pagkatapos kong pakinggan ang mga hinaing niya, nagpa siya akong pumunta ulit sa Wanjing Mountain para subukang maging immortal. Makalipas ang ilang oras, pagdating ko sa templo, nakita ko ulit ang guro ni Liang. Ikaw ang kaibigan ni Liang, di ba? Opo, ano po ang maipaglilingkod ko, guro? Mabuting bata si Liang. Malapit na siyang mag-30. Tulungan mo rin sana akong kausapin siya. Iba na ang pagiging paring Daoist ngayon kumpara noon. Ngayon, iilang sikat na pari na lang ang kumikita. Walang kinabukasan si Liang sa akin. Tingnan mo, pati templo ko, wala na. Hindi po, sa tingin ko po marami pa ring kabataan ang may gusto sa kulturang Daoist. Magkaiba yon. Ang gusto nila ay yung mga immortal na tulad sa mga nobela. Pero kung totoong may mga immortal sa Taoismo, aabot ba ito sa ganitong kalagayan? Baka naman po meron talaga. Di ba't marami ang nakakuha ng litrato nito noong nakaraan? Mga ibon lang yun. Hayaan mo na, magre-retiro na ako sa susunod na buwan. Ito ang sahod ni Liang para sa buwang ito. Pakiabot na lang sa kanya. Inabutan ako ng sobra ng matanda. Pagkatapos ay naglakad siya pababa ng bundok. Itinago ko ang sobra, nakatitig sa langit at nag-iisip. Dahan-daang lumipas ang oras. Mabilis na dumating ang hating gabi. Oras na, tumayo ako at naglakad patungo sa kagubatan sa likod ng templo. Binuksan ang storage bag, kumuha ng isang pirasong jade. Sa loob ng transparent na jade, maraming parang mga ugat ng dugo. Ang pulang likido ay patuloy na dumadaloy. Ito ang Zuan Blood, isang pambihirang bagay na dinala ng ina ni Gu Qingan mula sa Wuhai. May kakayahang baguhin ang kapalaran. Kaya nitong bigyan ng isang taong walang spiritual root. Ang isang mortal ay magkakaroon ng spiritual root mula sa wala. Kaya nitong gawing pambihira ang talento ng isang ordinaryong tao. Huminga ako ng malalim. Pagkatapos ay buong lakas kong dinurog ang jade. Ang pulang likido ay patuloy na pumasok sa aking katawan. Sa loob lang ng ilang segundo, ganap itong sumanib. Isang malakas na enerhiya ang patuloy na damaloy sa aking katawan. Mabilis kong pinaganya ang Wanchunju para matuno ang nakakatakot na kapangyarihang ito. Qi Refining ng unang antas, ikalawang antas, ikatlong antas. Umabot hanggang sa ika-10 antas ng Qi Refining. Sa Chon City na dati maliwanag ang buwan, biglang napuno ng madidilim na ulap. Dumagundong ang kulog sa kalangitan. Sunod-sunod na kidlat ang gumuhit sa kadiliman. Ilang mga nagkakamping, nagmumurang lumabas mula sa kanilang mga tent. Nagsimula silang lahat na magligpit ng mga gamit. Tignan nyo doon. Sa direksyon ng templo, isang kidlat ang palm unit sa kalangitan. Isang anyo na nakalutang sa ere. Ang anyo ay direktang tinamaan ng kidlat na iyon. Ang eksenang ito ay masyadong kapansin-pansin. Kaya naman ang buong Chon City, napansin ng mga tao ang Wanjing Mountain. Mayroon talagang dumadaan sa tribulation. Sabi ko na nga ba may lumilipad talaga noong araw na iyon. May dumadaan sa tribulation sa Wanjing Mountain. Bumagsak ang ika-9 na kulog. Pagkatapos ay dahan-daang nawala ang madidilim na ulap. Unti-unting kumalma ang kalangitan at kalupaan. Kasabay nooy naglaho rin ako. Nang gabing iyon, hindi mabilang na mga taga-Chon ang umakyat sa bundok Wanqing. Halos sumabog sa dami ng tao ang buong templo. Natulala ang pinuno ng templo. Huwag niyong sabihing akala niyo na naman may nagsasanay maging immortal sa templo. Mukhang may trabaho na naman si Liang. Samantala, dahan-dahan akong lumutang sa himpapawid ng Chon City. Ginamit ko ang isang pangkaraniwang mahika mula sa Zuan Yuan Realm. Ang concealment spell. Sobra-sobra na ito para sa mga mortal. Hindi ko mapigil ang tumawa. Dahil sa kapangyarihan ng Zuan Blood, direct akong nalampasan ang Qi Refining stage. At narating ko ang Foundation Establishment stage. Kaya ko nang kontrolin ng Linky para iyak na puksain ang bawat cancer cell. Sa tanang buhay ko, hindi na ako magkakasakit. Habang pinagmamasdan ang dagsaan ng sasakyan sa ibaba, sumulpot sa isip ko ang sari-saring bagay. Dapat na ba akong tumigil kumain ng baka?